Mga kababayan, kasama po natin ngayon ang isang tao na naka-witness talaga kung ano nangyari doon from Hong Kong papuntang Villamor Air Base, pero ayaw niyang mapangalanan. Kaya ganito talaga yung video na to, mukha ko lang, tapos nag-uusap lang kami. Okay lang? Okay. Sir, mabuhay po kayo. First of all, welcome po sa Duterte Street. Ano po yung feeling niyo, sir, na nandito kayo sa Duterte Street? Gusto kong umiyak. Na-feel ko yan, sir, kasi hindi lang, it's a sentiment shared by a lot of people talaga. Before, sir, doon pa kami sa Duterte Park, lumipat kami sa Duterte Forest, nagkaloon na talaga ng Duterte Street, pinigay ng local government of the Hague. Sir, alam ko nandoon ka sa Hong Kong mismo noong March 11, kung saan nagsimula talaga ang lahat. Sir, can you take us through, ano ba talaga ang nangyari during that time? Sama kami sa party. Sama ako sa party. Bago kami umalis, usap-usap kami kung uwi o hindi. Talagang matapang si tatay ko silang nahala. Delikado siya, paka-aresto niya siya. So nangyaring aresto. Lahat kami, ayaw siya pa mag-aeroplano. Pero siyempre, buwa pa ng problema kasi ang usapan, dadalhin siya sa Villamor Veterans Hospital para ma-check up na yan. Bago siya arrestin mo. Nangyari, kaya siya lumabas din siya. Nangyari, sumapa niya sa Villamor Air Base. Sir, nung nangyari na yun, sir, na diniretso na kayo sa Villamor Air Base, parang nagkagulo-gulo na, sir. Ano yung na-feel nyo doon, sir? Parang adrenaline na ba? Or ma-arresto na talaga si Dibong. Wala na. Dire-diretso na kasi talaga yung ang dami mga police. Ang dami BNP, tsaka makakawala si Dibong. so, hindi talaga kayo makalaban tong time na yun, sir? Kasi actually, sir, yesterday, March the 3rd month, since March 11, 3 buwan na po ang nakaraan, sir. One day before today, Independence Day, ay kasamahan ng mga kababayan natin palagi nilang sinasabi, are we really independent? Kasi nga, sinuko, kinidnap ang isang former head of state ng Pilipinas. Meron pa rin tayong daya, kaya lang siyempre may mga tao tayo na nasa power. Sana mag-isip ng kababayan natin na dapat nasa power tayo. Always be fair and justifiable. Sana dinala muna sa hospital si Digong, no? Na-delay maski one day. Ayaw na talaga ma-delay kasi Yun talaga ang mission. Alam mo ba yung aeroplano, nag-change aeroplano pa siya? From small plane to big plane. Kaya kami na-delay ng gabi na inaabot. Kasi pinilitan pa yung maliit aeroplano. Sir, kung meron kayong pagkakataong magbigay ng mensahe kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mayor na ng Davao ngayon, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya, sir? Maski dito makarating, sabihin ko lang sa kanya na kaya like, lumabang ka, sir, huwag ka malungkot. Talagay ko, makakamit mo rin yung kalayaan. Sir, ano yung mensahe mo sa mga kababayan natin, lalo na ngayon ng Independence Day? Ayaw talaga ni Digong, matagal na pinag-usapan, ayaw talaga ni Digong magkaroon ng people power. Ang gusto niya, through the rule of law. Ayaw rin niya na may gagawin tayo na ang makikinabang the Vice President. Ayaw niyang ganun, ayaw talaga. Pabayaan lang natin yung due course. Sabi nga niya, it is my destiny, so be it. Sir, maraming salamat, sir, sa pag-share ng experience mo, sir. At welcome sa Duterte Street. Mabuhay po kayo. Yun lang. Salamat. Welcome, sir. Ay, sir, maayong hapon. I heard na galing pa kayo sa Ireland. Kamusta po, sir? First of all, pasalamat kami sa Panginoon na nakarating kami rito sa The Hague. At least we can show our support to our idol, PRRT. So, laban lang tayo. Nandito kami ngayon. Sumusuporta kahit sa kunting paraan. Nandito kami na makasuporta kami sa inyo. Laban lang. Sir, ano yung feeling mo na nandito ka sa Duterte Street ngayon, sir? Ang feeling ko, tuwang-tuwa ako kasi kahit paano nakasuporta kami sa mga kasama ko ngayon. Nandito kami.
napakita namin yung solid na Duterte kami from Ireland. Kaya ngayon parang tumitingin sa akin si Bossing eh. Totoo ka, Ano sir. siya parang real ba? Sir, na-experience nyo ba yung Duterte governance? Oo. Ano No, po yung... ako dati nasa gamot ako sa ni Johnson ako 1991. Yun yung mga time na naging mayor siya sa Davao. Before tinatawag yung Davao na no man's land, pero nung naging mayor siya, grabe yung talaga improvement ng Davao. Totoong tao. Sir, kung mabigyan kayo ng pagkakataong sabihin yung bugso na yung damdamin, ano yung gusto nyo sabihin para kay Tatay Digong? We love you, Tatay Digong. Ikaw yung totoong ama ng Pilipinas. Nagpalasakit at nagmahal. Yung iba dyan, trapo talaga. Salamat, Tatay. Yung mensahe nyo po sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na ngayon na Independence Day, sir, ano yung gusto nyo iwatig sa kanila o isabihin sa kanila? Oy, ako ngayon, wala akong ibang sabihin. Masaya ako ngayon dahil 18, 5 lang sila. So nanalo tayo. Salamat sa mga senador na bumuto sa dismissal. Maraming salamat. At saka sa Panginoon, nagpapasalamat kami. Thank you, sir. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay Ireland and shout out sa Escalera Brothers. Thank you, sir. Grabe guys, magbisita pa to siya. PJ Simon. Oo. Sige ko Sir PJ Simon in the house. And si Ma'am Jessa, grabe, kagwapa. Ayun yung tabuni si tatay. Hi, Alma Sarona lang. Lagi si Sir PJ Simon lang. Niyari jud siya. Apil ako. Yan ang dala ko. 1, 2. 1, 2. Sir PJ Simon. With the beautiful wife. Kay Jonathan. Ano gawin ko? Ano gawin ko? 1, 2. Anda, nakaabot. Pas-pas kayo. Na-picture na dito. Magdali. Magdali. Wait lang. Dali. Okay. Rolling. Hello. I was requested again to talk about PRRD. Gusto ko lang i-continue, no? Yung nandito kami, my wife and I, si Mabel, nagpunta kami rito parang to show support sa mga Pilipino nandito. And we are calling din yung mga gusto mamasyal dito sa The Hague. Maganda po rito, magandang weather. Lalo na ngayon, it's summer, nagustuhan namin. But it's cold for us kasi galing kami sa Pilipinas. Ako yung dati, experience ko lang yung lumipad ako kay PRRD noon. Ako yung piloto. Ang kasama ko noon si former President PRRD, Senator Bongo. Ngayon, tinawagan nila ako to fly them. So, sabi ko, walang problema, Mayor. So, ginamit namin yung helicopter ni Pastor Tibuloy nun. Alam niyo ba kung saan kami nagpunta? Sa kampo ng NPA. Wow. And I never thought na we will be going doon sa lugar na gano'n. Biro mo, Mayor ka, pupunta ka doon. I think they want to talk about yung releasing yung mga hostages yata doon and other matters nila. Hindi na ako nakasama doon kasi when we landed na gano'n, alam mo, ang sabi sa akin ni PRRD, Ray, antay ka dyan, ha? Pagbaba niya, alam nyo, nag-shutdown ako ng helicopter and biglang nagmura siya sa mga NPA rebels. Sabi niya, tangina nyo, huwag niyong galaw yung helicopter. I was laughing pero I was scared. Kasi alam mo, tira mo yung mga, I was with a former military noon, Air Force pilot.
biglang somebody, lalanding ka dun sa isang lugar na ganon. Yeah. So, di ba scary yun? Scary Tapos, talaga. wala akong baril. Si Mayor, hindi ko alam kung may baril siya dala dun sa bag niya. But sabi ko, pag binaril ako na to, duduraan ko na lang itong mga kalaban eh. It was funny, ano? Then, this showed na talaga napakatapang ng presidente natin. Alam mo, bakit kami sumusuporta kay PRRD? Because during the time when I was a young officer, pumunta ako ng Davao, ang dala ko, may pistol lang at saka duffel bag. So, napakagulo ng Davao noon. Pero when he was the mayor, yun ang unang inayos niya yung peace and order. Until such time, yung mga investors, they came over sa Davao investing ngayon. Naging progressive ang city. Alam mo bakit? Because ang dedication ng isang presidente na mayor dati, naayusin at saka make yung surroundings niya livable to other. May puso ba na paayusin? Many pa sa military nagsasabi, ito lang ang LGU na matino, sabi namin na nakita namin. Kasi pag nalaman na corrupt ka ni mayor, point ka, medyo parang hindi ka papansinin, i-ostracize ka niya pag may mga corruption sa ganun. Alam mo, kaya magmula noon, nung naniwala kami sa kanya and he invited my wife to go with his political party noon, City Councilor of Davao. That exposed us sa politics. Hindi naman kami politician, ano, but sabi niya, kailangan natin ng mga maayos at saka boto ng mga kababaihan. So, we know Mabel, sabi niya ganyan, isama mo dito, Ray. At first, ayaw ko involved sa politics. But now, my daughter is even one of the city councilors of Davao, Attorney Luna Acosta, he's very active also with the law office of Torreon, one of the lawyers of Torreon law office ni Attorney Torreon. So this showed also, nakakalungkot na nandito ang presidente natin. Pero mo 80 years old na, tapos dapat yung case niya dapat doon muna sa atin. Di ba? Meron tayong maayos naman na mga ano doon na judiciary doon. Bakit dito dinala? Malaking tanong yan para sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, hindi ba ang isang tao, ginrab mo, pina-special delivery mo sa ibang bansa, doon i-tried? Parang maraming hindi makatanggap, no? You should not do that. So, especially to an older one who are really loved by many. Ang mga OFW sa buong mundo is looking at him na maayos na leader, tapos ipapadala mo dito. How much more them? Pag sila na, yung mga OFW, edi, lalo na yung mga mabababa, kaya mong ipadala. Yung presidente nga napadala. So, yun lang. Kaya kami, nalulungkot kami. It's not acceptable. Pero, ganun pa man. It was yung sa election last, yung election last May. Naipakita ng mga Mindanaoans ang dissent, ang galit. Sa what's happening to our government. Bakit ganun ang ginawa? Kaya lalo na coming 2028, many would like to have a leader na who could run the country na maayos, na walang corruption. Marami na nagsabi na this is the worst budget ng government in the entire history. I think I will believe it, and many believes that. Makikita mo naman ang kaliwat kanan ng ayuda, left and right. Samantalang yung mga ordinaryong tao nagtatrabaho, laborer, papasok ng 4 o'clock in the morning, nagtatrabaho, sasakay ng bus, init, pag-uwi, 9 o'clock na ng gabi, pagod. So, kaya kami mga dito, mga OFW nandito, talaga nalulungkot. Nakita namin. So, yun lang, na-share ko sa inyo yung one of the experience ko na hindi ko makakalimutan kay PRRD, pero marami pa kaming experience, hindi ko na may kwento. So, mga exciting na kwento yon, pero kung
Katulad no, may nagkwento sa akin, paglabas niya ng bahay, may hinahabol na magnanakaw. Pagkita niya, humahabol si PRRD. Meron na naman nagkwento sa akin, nawala ng brake yung sasakyan niya. Pagka-brake, pump ng brake niya, pagtaas ng ulo niya, nakita niya si PRRD nagka-traffic. Mga funny stories ba niya? Tapos biglang ganito nangyari sa kanya, kaya nalulungkot kami. So, yun lang naman. We're inviting you kung nasaan man kayo, kung gusto niyo mamasyal dito, and make a part of ano. So, Sir Roy, last na lang. Sir Ray. Ano pong para sa inyo po, galing sa inyong Kaloban, ang message nyo kay Tatay Digong kung naririnig niya kayo? Ang message ko kay Tatay Digong, sana lakasan niya ang loob niya. Take all his medicines doon, wag siyang and consult a doctor kagad kung may maramdaman siya. We want you to survive, na magtagal ka. So people could see you when you come back sa Philippines. At hindi magtatagal to lahat. Marami nagmamahal sa kanya. Alam ko yan. Si Ma'am Hanilet nga, nandyan ngayon, sabi namin, sabihin mo sa kanya, nandito lang kami, lakasan niya ang loob niya. And I know, bright naman niya si PRRD, matalino yan. Nagbabasa yan, he could control himself emotionally. Kasi mahirap yung matanda ka na, nakulong ka pa. So, he was just like Mandela, the great leader of Africa, South Africa, right? So, ganyan nangyari sa kanya. So, temporary lang lahat yan. Alam niya yan, temporary lang yan. And life is like a wheel. Paikot-ikot yan. Kumisa nasa baba ka, nasa taas ka. To PRRD, Sir Mayor Ray Acosta here, tibayan mo ang loob mo. People are waiting for you as, again, our Mayor of Davao. Yes. So, we will be missing you doon sa Davao. Meron ng kanta namingaw na kami kay PRRD ni Max Urban. Pakinggan niyo po yun. So, yun lang naman. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Sir Ray Acosta. Thank you. Thank you, sir.